So, ayan guys, magandang araw po sa ating lahat. So, meron tayong DIY ngayon. So, isang window type na aircon. So, nasalina naman daw ng prion. So, sinukat naman natin. Tapos, bagong linis din siya. Ayan, nalinis na rin siya. So, kukunti daw ang lamig. Ayan. Nasalina naman ng prion. So, may gagawin tayo. I-DIY natin. So, siguro, i-reprocess natin. So, tatanggalin natin yung pinaka-prion. Tapos, iba-vacuum natin. Baka may hangin na nasa loob. Kasi pag may hangin sa loob, hindi natatanggal yung mga chemical or natirang hangin sa loob. Is nahihirapan siya lumamig. So, nagyayelo lang. So, yun muna ang susubukan natin. So, kinarga ko na yung, kinabit ko na pala yung mga hose. Yan. So, kasi, alisin natin yung dating prion kasi i-reprocess natin, uulitin natin. Baka sakaling gumana sa gagawin natin. So, ayan, dito natin yung pinaka prion diyan sa may tubig para hindi gaanong mabaho maganda pag nasasala ng tubig. Hindi gaanong mabaho ang pinaka prion niya. So, ayan, susubukan natin kung uubra yung gagawin natin, i-reprocess natin na tingnan natin kung lalamig. So, magbubukas tayo ng dadahan-dahanin natin. Ayan. So, tinaalis natin kumukulo siya. Para hindi gaanong mabaho yung pinaka-prion niya. So, ayan. So, babawasan natin, aalisin natin yung dahan-dahan yung pinaka-ano niya. Tapos ipapump natin para tanggalin yung pinaka hangin sa loob. Baka kasi tapos yung mga chemical or mga hangin na nagbabara sa mga loob ng mga tubo na yan para matanggal. So ayan. Tinatanggalan natin ng prion. Ayan. Alisin natin kasi i-reprocess natin. Ayun, kumukulo siya. Maganda kasi pag may tubig para yung pinaka-chemical niya is naiiwan sa tubig, hindi siya umaano sa amoy, saka nakakasira kasi chemical siya. So ayan, bumababa na siya. Kailangan maubos natin yung pinakalaman nun. So ayan guys, dahan-dahan lang natin na binuksan para maubos yung pinakalaman ng prion. Ayan. Kasi okay naman, nalinis naman na daw. Tapos nung kinabit, so yung lamig niya, hindi siya, tsaka yung leak, kumbaga yung leak na natapala na rin naman kasi nagkaroon ng leak kaya hindi siya lumamig. Tapos ngayon, yung ginawa nila, hindi siya lumamig kaya, so yun ang gagawin natin, i-reprocess natin. So, ayan, ang prion nga pala nito is R32 o R32 or R410A. Yan. Yan ang ilalagay natin. So meron tayong prion dito, yan, R32. Magdala na rin tayo para mamaya pag naubos to, ipapump natin para maubos yung pinaka laman niya, kung ano yung nagbabara dun sa loob na pinaka chemical niya. So, ayan guys, kunti na lang. Ayan. Nasa red na siya. Tapos, ayan, kunti na lang. May bumubula pa ron, kaso kunti na lang din. Masisimot na siya. Ayan. Sinagad na natin para sana lumamig pag sa gagawin natin na i-repressing natin. Repressing. So, sana makuha natin. So, nagawa naman natin to dati. So, naging okay naman. So, yun nga lang sinabi ko sa may-ari na yun na lang ang kasi nagawa ko na dati. Susubukan ka ko natin kung ubra. Yan. May natitira pa siya. So, kunting-kunti na lang. Ayan po, okay na. So, wala nang ano ron. Ito nga po palang video na to, para lamang sa mga baguhan na nag-aaral na katulad ko.
Ayan, tinanggal ko yung nandito para kasi wala nang bumubula ron para sumingaw siya. Kaya ayan, hindi siya bumababa. Di ibig sabihin may natitira pa siyang hangin. So ayan, dagdag ideya lang po o dagdag kaalaman sa mga baguhan na katulad ko na nais din na matuto. So madali lang po. So ayan nga guys, so ipapump na natin. So gumawa tayo ng DIY na sa mga pinagtanggalan natin ng motor, DIY na pump. Yan, na siya yung higop ng natitirang hangin diyan sa loob. So ito, ikakabit na natin. So ito pahigop, tapos to dito ang buga ng ito pahigop, ito ang buga ng nakukuha ron sa loob. So iaano natin at least mga 25 or 30 minutes para talagang mahigop yung pinaka natitirang hangin dun sa loob. So kailangan bumaba siya diyan. So, sige guys. So ayun guys, dahil naka 30 minutes na tayo na nagba-vacuum. So pwede na nating alisin. So bago natin bunutin yung DIY natin na pump motor, so kailangan isarado muna natin dito yung pinaka valve niya. Yan. Sarado muna natin ng mabuti. Yan, para wala nang makapasok na hangin. So tapos di nasarado na natin. Tsaka natin ngayon i-unplug yung pinaka motor ng ating compressor. Yan, bunutin na natin. Yan. Tapos ito tanggalin na natin. Yan, tanggalin na natin 'to. So ayan, napakadali lang naman ang process. Yan, tapos nating tanggalin. So ngayon naman ilalagay naman natin dito sa ating yan, lalagay natin dito sa ating Prion. Yan. So, kita natin. So, okay na. Tapos, tsaka natin bubuksan to. Dahil lang gagawin natin, yan, bubukas tayo. Kasi ang gagawin natin, di bukas na siya. Bago paandarin yung pinaka-motor ng aircon, so magpupundo muna tayo rito. Yan. So, ang gagawin natin, para mawala yung hangin dito sa hose na to na dilaw, so magpapakawala muna tayo ng unti. Meron po lang. Yan. Yan. Pinakawalan natin para yung hangin ng hose mawala. So, ngayon naman guys, bago natin pandarin yung motor, kailangan punduhan muna natin ng Prion bago buksan yung pinaka motor. So, maglalagay muna tayo. So, dahan-dahan lang natin nalagyan. Kailangan kasi pag umandar yung motor, may pundo na siya. At least mga 70, 80 o kahit 100 pwede. Kasi pag umandar yung motor, is bababa naman siya, bababa naman yung pinaka-Prion niya. So, punduhan muna natin. So, huwag pala natin bibiglain yung pag naglalagay tayo ng Prion kasi baka mabulunan yung pinaka-motor.
So okay na, may pondo na. So kailangan na nating saksak yung, kailangan na natin buhayin yung pinaka motor niya. So ayan guys, kung napansin nyo, nung umandar, bumaba siya. Bumaba yung prion niya. Kasi umandar na yung pinaka motor niya. So kailangan kasi pag umandar siya may pundo. So ngayon lalagyan natin ulit. So kailangan umabot ng mga 60, kahit 60 PSI. PSI ang ilalagay natin. Para makuha natin yung pinakatamang lamig. So dahan-dahanin lang natin. So ayan guys, dito medyo nagpapawis na siya. Yan, nagpapawis na siya. Kasi kumbaga nagsisirculate na yung pinaka-prion niya. Kasi nagpapawis na siya rito sa gilid. So inuunti-unti lang ang paglagay ng prion mga aircon dahil para hindi mabulunan yung pinaka-motor niya ng mga likido na o liquid na pumapasok. Dagdagan lang natin ang dagdagan hanggang ma-reach natin yung
Saka yan guys, so kung mapapansin mo, nag-yellow na siya. Yan. Dahil nagsisirkulit na yung pinaka-preon niya sa loob. So, nag-yellow siya dahil kulang na kulang pa yung karga niya. So, at least mga 60 man lang. So, patuloy pa rin tayong nagdadagdag. So, ayan na guys. So, ayan na, lumamig na. Ayan, napakalamig na. So, obserbahan na lang natin kung ano yung, kung magbabawas pa siya o hindi na. So, napakalamig niya na. So, ganun pa man guys. So, wag lang natin kalimutan na i-subscribe ang ating channel. At paki-subscribe na din at paki-follow ng ating page. So, maraming salamat and God bless po.